Ito ang Breaking News Edition. Ako si Vanessa Levine, live mula sa Tel Aviv. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Isang nakakalungkot na simula ng araw sa Israel sa bisperas ng pista ng Passover. Kumpirmado na 4 na sundalo ang napatay sa sagupaan laban sa Hezbollah sa Timog Lebanon. Sila ay sina 22 taong gulang na Kapitan Noam Madmoni mula sa Storot, Staff Sergeant Maxim Entis mula sa Bakyam, Staff Sergeant Gilad Harel mula sa Modi'in at Staff Sergeant Ben Cohen mula sa Lechavin na pawang 21 taong gulang. Ang 4 na sundalo ay pawang nagsilbi sa unit ng pagmamanman ng Nachal Brigade. At habang tayo ay nag-uusap, muling tumutunog ang mga red alert sirena sa hilaga ng bansa malapit sa Haifa. Kanina lamang ngayong araw, ilang tao ang malamang na nasaktan matapos ang isang pag-atake ng Iranian missile, isa pa sa gitnang bahagi ng Israel. May debris na bumagsak sa Petah Tikva at Bnei Brak. Ika-30, 2 araw ng digmaan, patuloy ang pag-atake ng Israel sa mga lokasyon ng terorista sa Tehran at Beirut. Ngayon, aktibo rin ang rehimeng Iranian sa Gulpo, kung saan isang Iranian drone ang tumama sa isang punong-punong Kuwaiti tanker sa karagatan ng Dubai. Nagbanta si Pangulong Donald Trump na pasasabugin ang mga pinagkukunan ng enerhiya ng Iran kung hindi ganap na muling bubuksan ang kipot ng Hormuz. Kasabay nito, ipinapadala ang mga tropang Amerikano sa gitnang silangan upang bigyan ng Estados Unidos ng tinatawag nitong pinakamalawak na mga pagpipilian habang nagpapatuloy ang mga diplomatikong pagsisikap. Si kalihim ng digmaan ng US na si Pete Hegseth ay nagsagawa ng isang briefing sa Pentagon nitong mga nakaraang oras. Narito ang detalye sa ulat ni Joe Brown. Nagkaroon ako ng pagkakataon na bisitahin ang ating mga tropa. Kakatapos lang ng lihim na pagbisita ni kalihim ng digmaan ng Amerika, Pete Hegseth, sa gitnang silangan. Dala ang mensahe na dapat magpatuloy ang laban. Ang sinabi sa akin ng mga Amerikano, bata man o matanda, opisyal man o NCO, lalaki man o babae, itim man o puti, ay tapusin natin ang misyon. At dahil sa Pangulong ito at sa mga Amerikanong ito, mas malapit na tayo kaysa dati sa tagumpay. Ayon sa kanya, pumapasok na sa critical na yugto ang operasyon. Mapagpasyang panahon ang mga susunod na araw, alam ng Iran ito. Halos wala silang magawa sa militar dito. Magpapadala pa rin sila ng misil, pero babagsakin namin ang mga yon. Tuloy ang negosasyon sa mga kinatawan ng Iran para tapusin ang labanan, ngunit malinaw ang paninindigan ni Hegseth. Gusto niya siya lang na susunod. Makikipagkasundo si Pangulong Trump. Handa siya. At alam na nila ang mga kondisyon ng kasunduan. Kung hindi handa ang Iran, magpapatuloy ang kagawaran ng bigmaan ng Estados Unidos ng mas matindi pa. At magtatapos ba ang mga kondisyong ito sa isang paglusob sa lupa? Di inalis ni Army Chief Dan Raisen-Kane ang posibilidad, pero di rin niya sinasabing kailangan. Malawak ang saklaw ng mga opsyong militar na maaaring ialok ng mga puwersang yon, hindi lang limitado sa nabanggit mo tungkol sa mga puwersa sa lupa. At tayo kung bawasan ang kalayaan ng Pangulo na magpasya, pero napakaraming bagay. At isa na rito ay dapat tandaan ng Iran na nandun sila at sila ay nasa pressure point. Sang-ayon si Hegseth kay Donald Trump na dapat mas tumulong ang Europa sa digmaan at buksan ang kipot ng Hormuz para maayos ang mga problema sa pandaigdigang supply chain. Isang buwan mula na magsimula ang digmaan, tumatalikod ang mga bansang kasapi ng NATO sa mga Amerikano. Tumanggi ang Pransya at Espanya na payagang dumaan ang mga eroplanong militar sa kanilang himpapawid. Gusto ng mga Amerikano na mabilis matapos ang digmaan, mas okay sana sa negosasyon, pero handa silang tumagal kung kailangan. Marami tayong pag-uusapan. Simulan natin sa White House kasama ang live report ng senior US correspondent na si Mike Wagenheim. Kaya Mike, maraming bagong pahayag mula sa administrasyon ni Trump na yon. Magsimula tayo kay Donald Trump na nagsabing 2 linggo nang nauuna sa plano ang digmaan. Sinabi niya sa CBS, hindi na kailangan ng marami pang mangyari para ideklara ang tagumpay. Mike, ipaliwanag ang pinakabagong mensahe ng Pangulo, 31 araw mula nang magsimula ang digmaan. Tandaan, ilang linggo na mula nang ideklara ni Pangulong Trump na halos natapos na ang layunin ng militar. Kaya hindi malinaw kung ito ay isang bagong pangyayari o basta pagpapatuloy lang ng dati niyang pananaw tungkol dito. Kahit nauna ka sa schedule, hindi ibig sabihin matatapos mo ito agad. Pwede ka ring bumagal
Maaring gusto mo pan magdagdag ng ibang inisyatiba sa natitirang oras para sa isang gawain. Kaya hindi pa talaga tiyak kung ibig sabihin ito na handa ng umurong ang US sa usaping ito. Kapansin-pansin, kahit hindi binibigyan ni Iran ng paraan palabas si Pangulong Trump, mukhang siya mismo ang gumagawa nito. Sinabi niya sa CBS News na ang tinatawag niyang pagbabago ng rehimen sa Iran ay mas malaki kaysa sa anumang naisip na posible noon. Sinabi niya mismo at inuulit ko, nagkaroon na tayo ng ganap na pagbabago ng rehimen. Iba na ang mga taong ito kaysa sa mga narinig ng kahit sino noon. At sa totoo lang, naging mas makatuwiran sila. Ngayon, tandaan ninyo, sinabi ni Trump kahapon na ang misteryosong tao na kanilang kinakausap ay ang tagapagsalita ng parlamento ng Iran na kilalang kilala at matagal ng bahagi ng IRGC at ng matitigas na grupo sa Iran. Kaya muli, hindi malinaw kung nagbago nga ba siya ng isip o kung may iba pang mga lider ng Iran na hindi gaano matitigas ang paninindigan kung posible man nakasali sa mga partikular na negosasyong ito. Nakita rin natin si Pangulong Trump na nag-post sa Truth Social, ipinahayag ang pagkadismaya sa hindi pagtugon ng pandaigdigang komunidad. Ayon sa kanya, hindi para tulungan ng US, kundi para paalisin ang Iran sa Strait of Hormuz at sabihing may sarili kaming langis dito. Gusto nyo ang langis na galing Strait of Hormuz sa Gulf? Problema nyo na yan. Pagod na kami sa pakikialam dyan. Hindi yon eksaktong sinabi, pero yon ang buod ng truth post mula kay Pangulong Trump kanina. Mulay, gumagawa siya ng paraan ng pag-atras dahil ang Strait of Hormuz na yon ang pangunahing hadlang sa pag-alis sa Iran. Sinabi ni Pangulong Trump na problema na ito ng iba ngayon. Siguro dong magiging interesante kung paano tutugon ang lahat ng mga bansang iyon. Samantala, kamakailan lang, sinabi ng IRGC na tatargetin nila ang mga kumpanyang Amerikano sa riyon simula ika-1 ng Abril. Iyan ay bukas bilang ganti sa mga pag-atake sa Iran. Ang daming nangyayari. Tatalakayin natin lahat yan mamaya. Kailangan na nating tapusin dito ng live mula sa White House. Salamat, Senior US Correspondent Mike Wackenheim. Ngayon, tinatanggap namin sa studio ang security analyst na si Yaakov Lapin, host ng The Lapin Assessment Podcast, si Yaquidayan, dating Israeli consul sa Los Angeles, at senior correspondent na si Owen Altaman. Mga Ginoo, maraming salamat po. Marami tayong dapat pag-usapan na yon dahil sa mga kasalukuyang kaganapan. Jackie, gusto kong magsimula sa iyo tungkol sa mga Iranian missile at pag-atake ng Hezbollah ngayong araw. May kapalit ito. Nakikita natin ang mga nangyayari sa Timog, Lebanon. Tuloy pa rin ang labanan at mga pahayag sa ika-30. Isang araw, ano masasabi mo sa sitwasyon na yon? Kaya't ito ay isang digmaan sa maraming harapan, walang duda. Ibig kong sabihin, kinakaharap natin ang Lebanon, Hezbollah, at kinakaharap din natin ang mga Iranian, walang duda. Gayunpaman, pagdating sa Iran, sa tingin ko natatapos ng Israel ang mga target nito. At tungkol sa mga misil, tungkol sa infrastruktura, mga simbolo ng rehimen, nuclear, lahat ng yon. Patuloy ang kilos ng Israel sa prente ng Iran at maganda ang ginagawa nila. Lahat ay naghihintay sa magiging resulta ng ultimatum ni Trump. Habang naghihintay, patuloy pa rin ang kilos ng Israel doon. Sa Lebanon, may desisyon. Na lumika ng buffer zone hanggang sa Litani. Kaya iyon ay isang desisyon para matiyak na mula sa Israel hanggang sa Litani, walang magiging sibilyan. At ang hukbong Israeli ang kikilos roon. At pahihinain ang kakayahan ng Hezbollah dahil may pagkaunawa ng hukbong Lebanese ay walang gagawin. Kaya ang Israel ay kumikilos sa prenteng ito, kahit na ito ay ang pangalawang prente. Ang focus na yon ay nasa Iran pa rin, pero ang prente sa Lebanon ay unti-unting lumalakas at nagkakaroon ng mas malaking papel. Sa Iran, tinarget ng Israeli Air Force na yung araw ang mga mahalagang teroristang lugar sa Tehran. Yaakov, pakiusap, ikwento mo ang mga detalye nito. Sa totoo lang, nakaka-interest, alam mo, sa lahat ng mga target na naririnig natin tungkol sa mga armas. Sa dami ng produksyon, pananaliksik, pagpapaunlad, military-industrial complex at mga launcher, may isang mahalagang detalye na parang nalimutan at ito ang pinakamahalaga sa maraming aspeto. Ang Imam Hussein University sa Tehran na pinapatakbo ng IRGC na papanggap na isang universidad,
Pero sa totoo lang, isa itong malaking sentro ng pagbuko at paggawa ng mga armas. At isa sa mga lugar na tinamaan doon, kabilang sa mga pasilidad para sa papapaunlad ng ballistic missile, meron silang wind tunnels para sa pagsubok ng mga modelo ng ballistic missile, isang lugar para sa pagdevelop ng chemical na armas. Sa tingin ko, napakahalaga talaga nito. Ito ang unang beses na narinig kong nagsalita ang IDF tungkol sa isang lugar ng pagdevelop ng chemical na armas sa gitna ng Tehran. Iyan ang unang beses ko narinig na may opisyal na kumpirmang sinusubukan ng mga Iranian gumawa ng chemical na armas. Maraming ulat, pero may isang lugar na nagsasaliksik at tinamaan din, kasama ng iba pa. Kaya binibigyang diin ko ito sa dami ng target na tinatamaan. At ang pokus sa pangkalahatan nitong mga nakaraang araw ay tila ang pagtama sa kakayahan ng Iran na gumawa ng mga armas. Ang kakayahan nilang mag-supply sa sarili nila batay sa ideya na ito ang pinakamahirap para sa mga Iranian na muling buuin. Ito rin ang pinakamahal. Hindi lang ito tungkol sa missile at missile launcher, kundi pati sa paggawa, pagsasama ng bahagi, pananaliksik, pagdevelop at mga inhinyero. Lahat ng infrastruktura ng makinarya ng digmaan ng Iran ay sistematikong tinatarget para pahinain. Talagang nakakaintriga at nakakaalarma kapag naririnig mo ang mga ganitong detalye. Lilipat ako sa usaping diplomatiko. Hindi ito pangkaraniwan habang inuunawa pa ng rehiyon na lumilitaw ang Pakistan bilang posibleng tagapamagitan. Lumilitaw na posibleng tagapamagitan. Iniulat na naglabas ang Tsina at Pakistan ng 5 puntong inisyatiba para sa kapayapaan sa gitnang silangan. Nagkita ang dalawang kalihim ng ugnayang panlabas sa Beijing. Owen Altaman, wala pang gaanong detalye tungkol sa planong ito. Dayanpaman, ano ang masasabi mo at anong mga pananaw ang maaari mong ibahagi tungkol sa katotohanang ang Beijing at Islamabad ang nagtutulungan para sa kapayapaan sa rehiyong ito? Isang napaka-interesanteng pangyayari ito. Benita, sa unang tingin, hindi ito magandang balita para sa Estados Unidos. Sa tingin ko, hindi ito pabor sa interes ng Amerika kung tutuusin na ang Tsina ang namamagitan sa sigalot na ito at nasa posisyon ng kapangyarihan. Ayon sa mga ulat, hinihingi ng Iran sa China ang garantiya na hindi nagagalaw laban dito ang Estados Unidos. Sa tingin ko, ang ibig sabihin nito ay kung gagawin ulit ng US, magpapataw ang China ng ilang uri ng parusa sa Estados Unidos o gagawing bahagi ito ng kanilang ugnayan. Sa anumang kaso, Nita, ito ay isang 5 puntong plano. Kung may papatupad talaga ito, ibig sabihin ay tigil putukan kapalit ng pagbubukas ng Hormuz. Iyon ang punto. Ang Iran at Israel, at sa bagay na yan, ang Iran, ang Estados Unidos, at sa bagay na yan, ang Iran ay obligadong tumigil sa pagpapaputok. Ang Iran ay obligadong buksan ang Hormuz. Kung mangyayari talaga ito, sa isang banda, wala ring makukuha ang Estados Unidos mula sa 15-point plan na gusto nila. Hindi tungkol sa nuclear program, hindi tungkol sa missile program, hindi tungkol sa mga proxy. Wala talaga. Sa kabilang banda, hindi rin kailangang magbigay ng kahit ano ang US sa Iran. Hindi nila kailangan luwagan ang mga sanction na bahagi rin ng 15-point plan. Benita, kung ipapatupad ito kahit sa unang tingin, kung ito ang dokumentong ipapatupad at ang buong plano ang ipapatupad, isa itong klasikong istilong Israeli na estratehiya ng panapanahong pagpapahina sa kalaban. Tulad ng sa Rising Lion noong Hunyo 2025. Sa 12 araw na digmaan, magtatapos ang US, Israel at Iran ng labanan at ilalapag ang mga baril. Sa esensya, babalik lang sa ibang status quo ante, kung saan maraming kagamitan ng mga Iranian ang nawasak, gaya ng sabi ni Yaki at Yakov. Ang mga partido ay magpapatuloy ng malaya na walang obligasyon sa isa't isa. Oo, kabilang sa 5 punto ang pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan para posibleng magkasundo sa mga isyong ito, pero hindi obligado ang mga panig na magkasundo. Ang kailangan gawin ay itigil ang putukan, buksan ang Hormuz at magkaroon ng panibagong yugto ng panapanahong pagpapahina sa kalaban. Spoiler, walang mangyayari dito. Pangako ko sa'yo. Pero ang talagang interesante para sa akin ay una, ang mga Pakistani na namamahala sa negosasyon hanggang ngayon ay nauunawaan na walang napapala sa mga negosasyon. Kahit sinasabi ni Trump na may progreso sa negosasyon at ito'y sinusubaybayan ng Pakistan. Ang pagkakaroon nila ng bagong inisyatiba kasama ang mga Chino ay nagpapakitang alam nilang walang napapala sa kasalukuyang negosasyon. Ito ang una. Pangalawa, malinaw ang insentibo ng mga Chino. Ibig kong sabihin sila ay labis na naapektuhan dahil sa pagsasara ng Hormuz, dahil sa langis at sa pagtaas ng presyo ng langis. Kaya gusto nilang tapusin ang lahat ng mabilis hanggat maaari. Pero ang katotohanan na nandoon ang mga Chino at kasali sila ay tiyak na magiging sagabal para sa mga Amerikano.
Hindi nila tatanggapin ang ganong alok. At ibig sabihin nito na naunawaan nila ang ultimatum na ibinigay ni Trump na kung walang kasunduan, lalo pa niyang paigtingin ang sitwasyon. Papunta na doon. Kaya naman naglalabas sila ngayon ng ganitong inisyatiba. Gusto ko lang idagdag yan bilang pagpapatuloy sa sinabi ni Yake. Wakhang gumagalaw ang Pakistan para sa sariling interes. Ipinapakita ang pagiging independent bilang convening power. Dinadala ang mga Saudi, Ehipsyo at Turko sa Islamabad at nayo'y palipat-lipat sa iba't ibang panig ng mundo. Ipinapakita na kaya nilang makipag-usap sa China at Estados Unidos. Mahirap asahan na may malaking mangyayari, pero kung meron man at ito ang dokumento, parang sa nangyari noong Hunyo. Manatili po kayo dahil isasama ko na sa pag-uusap si Eric Mandel, tagapagtatag at direktor ng Middle East Political Information Network at senior editor para sa usaping seguridad ng Jerusalem Report na kasama natin ngayon mula Florida. Salamat po sa inyong oras. Kailangan nating magsimula sa bagong kaganapang ito. Ano po ang opinyon ninyo sa 5 puntong inisyatiba ng China at Pakistan para sa kapayapaan sa gitnang silangan na tinatalakay namin dito sa studio? Ano po ang inyong mga opinyon, pananaw at mga insights? Salamat sa imbitasyon, Benita. Hindi ako sigurado kung hindi pipiliin ng Pangulo ang paraang ito dahil maaari niya itong ipagmalaki bilang tagumpay. Bukas na ang Straits of Hormuz at tapos na ang digmaan kaya maaari na siyang magpatuloy. Hindi ganon kadali para sa Israel na magpatuloy. Palagay ko, malaking problema rito sa Estados Unidos na hindi na pag-uusapan sa gitna ng digmaan ay kung bakit na ba nakikipaglaban ang Amerika. At sa totoo lang, lahat ng mga naririnig natin dito sa Estados Unidos at sa media ay mga mensahe mula sa White House na sobrang magulo, pabago-bago at hindi maayos na naipapaliwanag. At dagdag pa rito, ang kwento na lumalabas ay isa itong digmaan na pinili lang na wala namang agarang banta. Ito ang naninibabaw sa media ng Amerika. Pero talagang kailangan ipaliwanag ng Pangulo kung bakit tayo naroon. Hindi ito digma ang pinili lang. Ang Iran ang nagdeklara ng giyera sa Amerika. 47 taon na ang nakalipas at marami na silang dugo sa kamay para ipaliwanag yan. Kung ito ay naging nuclear at nasa bingit ng pagiging isang bansang may sandatang nuclear at nade-develop at nag-iipon ng dami ng mga ballistic missile. Hindi lang ito madadaig ang Israel, kundi pati ang mga puwersa ng Amerika sa rehiyon. Kaya ito ay interes ng Amerika. At ang mensahe sa mga Chino, dahil sila ang ating pangunahing prioridad. Banta ay na kung hindi natin bubuksan ang mga kipot ng Hormuz, bibigyan natin sila ng kalayaan. Para magpataw ng buwis sa South China Sea na dinadaanan ng mahigit $3 trilyong na kalakalan. Kaugnay ito ng ating relasyon doon. Hindi ko alam kung kaya ng Pangulo na magtagal at gawin ang kailangan para manatiling bukas ang mga kipot ng Hormuz. At saka, kapag nagawa natin yon, kakailanganin nating manatili doon ng matagal. Magpapatuloy ang kanilang pag-atake, paunti-unti, at maaring tumagal ng buwan o kahit taon. Ibig sabihin nito, kailangan talagang pagsamahin ng Estados Unidos ang mga bansa sa Gulpo. Magkaisa para buksan ang mga kipot. Kahit simboliko lang para mapuwersa ang mga estado sa Timog Asya, South Korea at Japan na maging bahagi nito. Baka sumunod din ang mga Europeo. Pinaalala lang na depensibong digmaan na ito para mabuksan ang Straits of Hormuz. Sa Pakistan naman, dating kakampi ng Taliban, pero ngayon nilalabanan na nila ang mga ito. Bahagi rin ito ng tanong kung sino ang papalit sa papel ng Iran sa kaguluhan kung ito ay humina. Lahat gustong sumali, mga Turko, Pakistani, Saudi at Ehipsyo na may pinakamalaking populasyon na Muslim. Magkakaroon ng malaking pagbabago sa gitnang silangan depende sa uusbong at nais din nilang makuha ang pabor ng Estados Unidos. Kaya marami ring nangyayari. Hindi alam ng Amerika ang nangyayari base sa balitang naririnig natin dito. May ilang tactical na tagumpay, pero wala pa tayong nakikitang estratehikong tagumpay. Ang banta na dala ng rehimeng Iranian sa Israel ay talagang malinaw dito. Ang mga sigaw na kamatayan sa Israel, kamatayan sa Amerika. Alam ng lahat kung ano ang mga nangyari sa nakaraang 47 taon, lalo na kung paano tratuhin ng rehimeng ito ang sarili nilang mga tao. Maraming mga alalahanin na yon habang pinag-uusapan natin ang magiging katapusan ng digmaang ito.
Gusto kong balikan ang punto mo tungkol sa mga bansa sa Gulpo. Kasi may ulat na ang mga kaalyado ng US na pinangungunahan ng Saudi Arabia at UAE ay hinihikayat ang Pangulo na ipagpatuloy ang digmaan at sinasabing hindi pa sapat ang pagpapahina sa Tehran nitong mga nakaraang buwan. Malaking dagok ang tinatanggap ng mga bansang ito habang patuloy silang tinatarget ng rehimen. Sa palagay mo, totoo ba ang ulat na iyon? Oo, natatakot ang mga bansa sa Gulpo na pagkatapos ng digmaang ito, maaring humina ang Iran, pero magagalit ito at iisipin nilang sila ang nanalo. Sa tingin ko, iniisip ng mga Iranian na sila talaga ang nananalo sa digmaang ito dahil sapat na para sa kanila ang makaligtas para masabing panalo na sila. At ang mga bansa sa Gulpo, kung ikaw man ay Kuwaiti, Qatari, taga Bahrain, Saudi Arabia o mula sa Emirates, hindi mo basta-basta maiimpake ang iyong bansa at lilipat na lang sa ibang lugar. Mapipilitan kayong harapin ang isang Iran na napahinana, pero tiyak na gugustuhing muling bumangon. Ang mga tunay na naniniwala at mga 12er Shiite ay maaring bumalik at muling targetin sila dahil sa estratehikong pasensya at maaring kailangan ninding makisama sa kanila. Iyon ang nagpapahina sa seguridad ng Amerika kaya natatakot ang mga bansa sa Gulpo. Naniniwala akong sinasabi nila sa Estados Unidos, kung sisimulan mo na rin lang, lubusan mo na. Pero sa tingin ko, kailangan nating pagsamahin ang lahat dito bilang isang koalisyon laban sa Iran. At sa tingin ko, mangangailangan ito ng ilang diplomatikong panggigipit. Ibig ko sabihin, sina Kushner at Wickoff ay may malaking impluensya sa mga bansa sa Gulpo. Pero kailangan nating isama ang iba pang mga bansa. Baguhin natin muli ang pananaw sa nangyayari sa Straits of Hormuz bilang isang mahalagang pandaigdigang daanan ng tubig. Kung sasali ka rito, depensibong digmaan ito dahil hindi natin pwedeng isara ang pandaigdigang daanan ng tubig. Dapat din nating isaalang-alang ang Kulangdag at Bab el-Mandeb bilang mahahalagang daanan ng tubig. Kung isasara yon ng mga Houthis, sasabihin na kaya ng mga Ehipsyo na tama na? 12% ng lahat ng kalakalan sa mundo ay dumadaan doon. 20% ng fossil fuels ay dumadaan sa Persian Gulf. Kaya magiging isa ring aktor ang Ehipto kapag nagsara ang Bab el-Mandeb. Siyempre, may isa pang daan sa paligid ng Horn ng Africa. Pero sa mga internasyonal na daanan ng tubig, nagkamali tayo noon nang payagan nating maisara ang Suez. Dapat binuksan nating muli iyon noon sa abot ng makakaya. Hindi na dapat magpatuloy ito. At pinapanood ito ng mga Chino dahil gusto rin ng mga Chino na makontrol ang South China Sea. May kinalaman din ito kapag dumating ang panahon na haharapin natin ang issues sa Taiwan. Kaya maraming implikasyon ang mga nangyayari dito. Mas mainam para sa Pangulo na lumabas sa telebisyon at malinaw na ipaliwanag ang kanyang mga pahayag ng direkta. Eksaktong dahilan ng pagpunta natin doon, ano ang nais makamit ibig sabihin ng tagumpay at kakayahan nating manalo sa digmaang pagpapatagalan. Isa pa sa hindi nabanggit, gaya ng sinabi ko, ay para sa mga tutol sa pamahalaan ng Iran. Kung sa tingin natin dapat mga Iranian ang mamuno, baka armasan na lang sila at ihanda sa digmaang pagpapatagalan ng walang sundalong Amerikano sa lupa. Hayaan nating mga Iranian ang mamuno. Pero hindi mo agad makukuha ang pamumuno matapos pinaslang ang 40,000 sa kanila sa loob ng 2-3 araw, 2 buwan lang ang nakalipas. Doon natin dapat baguhin ang pananaw, kaya nating manalo sa digmaang pagpapatagalan. Talagang nagbanggit ka ng napakaraming posibleng mga senaryo sa simpleng pagbibigay mo pa lang ng update. Ayon kay Donald Trump sa New York Post, hindi na magtatagal ang digmaan laban sa Iran at kusang magbubukas muli ang kipot ng Hormuz matapos umalis ang US. Hinihintay pa natin ang susunod na mangyayari. Eric Mantel, laging pinahahalagahan ang iyong mga pananaw. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa edisyong ito ng Breaking News. Salamat sa pag-imbita sa akin. Yakov Lapin, anong masasabi mo? Sa ngayon ako na mahalaga ang malinaw na pakikipag-usap ng mga namumuno sa publiko tungkol sa estratehikong layunin. Sa tingin ko, kailangan nating pag-ibahin ang mga banta ng Iranian Axis at ang kakayahan nilang tuparin ang mga iyon. Tingnan natin ang Strait of Hormuz. Mahilig magsalita ang mga Iranian tungkol sa pagsasara ng Strait of Hormuz sa parang mapanindap. Pero labis na pinadududahan ang kakayahan nilang gawin ito ngayon. Kapag isinasalang-alam mo ang katotohanan na ang kanilang Navy at ang kanilang pangalawang Navy, ang IRGC at ang regular na Navy ay nawasak.
Kayang-kaya ng US na magsagawa ng mine sweeps. Hindi kailangan buksan ang buong kipot, pwede namang isang bahagi lang para makadaan ng mga barko. Maaring magbigay ng depensa sa himpapawid ang mga hukbong dagat ng koalisyon sa mga barko kung kailangan. Kaya kung sinasabi ng Iran na isasara nila ang Strait of Hormuz, kaya ba talaga nila? Malabo pa yon. Sa tingin ko, may dahilan para pagdudahan kung kaya nila. Ganon din sa Bab el-Mandeb. Sige, mahilig magbanta ang mga Houthi na kaya nilang isara ito. Sa totoo lang, kapansin-pansin na sa mga pampublikong pahayag nila, hindi pa nila ibinabantang isara ito sa ngayon. Kapansin-pansin kung bakit binantaan sila ng Ehipto, pero humina na rin ang kanilang lakas militar. Mas aktibo na rin ang hukbong dagat ng Israel sa Red Sea. Mas aktibo ang hukbong dagat ng Amerika sa Red Sea at nagbabantang makialam ang Ehipto. Para maisara ang bahagi ng dagat, kailangan mo ng tumpak na short-to-sea missiles at kakayahan maglagay ng mina. Magduda tayo sa sinasabi nila dahil hindi nila basta-basta maisasara ito, kundi pagbabantaan lang nila. Walang maritime traffic na yun sa Strait of Hormuz dahil natatakot ang insurance company na mabigay ng insurance sa mga oil tanker. Uri lang ito ng pagsasara pero hindi ibig sabihin na hawak na ng mga Iranian lahat ng kakayahan na sinasabi nila. Yake, 1 minuto na lang bago break. Isang komento lang tungkol dyan. Ang pagtawag dito na digmaan ng pag-ubos ay isang maling definisyon ng digmaan. Isang buwan na matagalang digmaan, ngunit sabi ni Trump, hindi na ito magtatagal pa. Ibang definisyon talaga ang tinatawag na digmaan ng pag-ubos. Hindi ko ito tatawagin ganoon. Sa palagay ko, marami ng tagumpay na yon. Lahat ng yon ay kailangan magsama para sa isang estratehikong tagumpay. Ngunit hindi pa rin ito isang digmaan ng pag-ubos. Manatili po kayo. Marami pa tayong tatalakayin sa isyung ito. Babalik kami matapos ang maikling pahinga. Pagbalik natin, magpapatuloy ang ating pagbabalita sa edisyong ito ng Breaking News. Manatili po kayo sa amin. Babalik kami sa loob ng 2 minuto. Huwag kayong aalis. Nagbabalik tayo sa edisyong ito ng Breaking News. Salamat sa inyong pananatili. Ngayon, narito ang pinakabagong balita mula sa gitna ng bansa, kaugnay ng naunang pag-atake ng mga Iranian missile na muli na namang gumamit ng cluster warheads. Babalik tayo kay correspondent Balikstatin na nasa Tel Aviv ngayon. Alam natin na ilang tao balik ang posibleng nasugatan sa Iranian missile attack na iyon. Muling ginamit ang cluster warheads at tinarget ang mga sibilyan. May pinsala sa Bnei Brak, Petah Tikva. Ano ang mga pinakabagong update na yon? Minita, medyo kalmado na mula nang mangyari ang 3 sunod-sunod na pag-atake ng missile kaninang umaga patungo sa gitna ng Israel. At sinabi natin na halos 60 oras ng katahimikan ang naranasan nitong mga nakaraang araw. Walang mga sirena rito kahit sa gitna ng Israel man lang. Meron syempre sa Hilaga at sa Timog. Mukhang bumalik na naman sa dati ang sitwasyon na may sunod-sunod na pagpapaputok ng mga misil lalo na sa umaga at pati sa gabi. Pero sa ngayon, itong mga nakalipas na oras, medyo tahimik dito kahit man lang mula sa mga misil ng Iran. Ngayon, tungkol sa nangyari kaninang umaga, bandang 9:30 ng umaga. Isang misil na may dalang cluster munition warhead ay tila sumabog sa ire. At tumama ito sa iba't ibang lugar sa gitna ng Israel, kabilang ang Bnei Brak, kung saan 3 tao ang tila nasa isa sa mga apartment sa itaas na palapag. Bumagsak ang kisame sa itaas nila at sila ay nasugatan, pero ang lahat ng kanilang mga sugat ay magagaan lang at wala namang banta sa buhay. 3 pang tao sa parehong lugar ang bahagyan nasugatan din dahil sa pagsabog ng submunition.
Sa ibang lugar sa Petah Tikva tulad ng halimbawa, 2 tao ang bahagyang nasugatan. May ilang sasakyan ang sumabog dahil sa submunition na bumagsak sa kanila. At nakita naming may apoy mula sa mga sasakyang iyon at agad namang nakontrol ang apoy sa loob ng maikling panahon. Pero tiyak, binibigyang diin nito muli ang kahalagahan ng home front. Mga patakaran ng Home Front Command na nag-uutos sa mga makarinig ng sirena na agad pumasok sa silungan at manatili hanggang payagan silang lumabas. Dahil maaaring gumagsak ang mga shrapnel kahit ilang minuto matapos mangyari ang pagharang. At tiyak na kapag pinag-uusapan natin dito ang paggamit ng mga cluster bomb munition na maaaring makaapekto sa malawak na lugar, mas delikado ito. Kaya naman napakahalaga nito para sa mga residente ng lugar. Dito. Ulitin lang natin na 1 araw na lang bago ang Jewish holiday na Pesach o Passover. Bukas, siguradong marami pa rin ang magdiriwang sa bahay dahil sa mga alituntunin ng Home Front Command. Pero posible pa rin ang mga pagtitipon. At maaring matukso ang ilang tao na lumabas ng kanilang mga bahay at subukang magdiwang kasama ang ibang tao. Kaya muling binibigyang diin ng Home Front Command ang halaga ng mga alituntunin. At tiyak maaari rin itong mga hulugan ng Iran at Hezbollah sa totoo lang ay magdadagdag ng bilang ng mga sunod-sunod na pag-atake ng misil patungo sa estado ng Israel sa iba't ibang lugar. Hindi ito isang konkretong indikasyon o wala pang konkretong indikasyon na mangyayari yon. Ngunit tiyak na ito ay isang makatwirang pagtataya ayon sa mga opisyal ng seguridad. Kaya naman inuulit ng Home Front Command ang mga alituntunin sa mga tao. Lahat ito ay sa bisperas ng 1 linggong pagdiriwang ng Pasko. Maraming salamat, Correspondent Balik Shadin, live mula sa Tel Aviv. Abangan pa ang balita kay Balik sa mga susunod na oras. Salamat. At ngayon, ikinagagalak naming tanggapin si Edmund Fitton-Brown, Senior Fellow sa Foundation for the Defense of Democracies at dating UK Ambassador sa Yemen na sumasama sa atin mula sa Texas. Salamat sa iyong oras. Gaya ng nabanggit ng aking kasamahan sa ulat, patuloy na nahaharap ang Israel sa mga banta mula sa iba't ibang panig. Mamapag-atake ngayong araw mula sa rehimen ng Iran, Hezbollah at nitong weekend, sumali rin ang mga Houthi mula Yemen. Anong pananaw ang maaari mong ibahagi? Ano masasabi mo na 1 buwan na at sumasali na rin ang Houthi sa labanan? Salamat sa pag-imbita. Kawili-wili ang pangyayaring ito, ngunit hindi pa malinaw ang layunin ng mga Houthi. Inatake nila ang Israel, pero hindi ito naging epektibo. Madali namang naalis ng Israel ang banta mula sa mga partikular na pag-atake niyon. At parabang gusto lang ipakita ng mga Houthi ang kanilang suporta sa mga Iranian, pero maaring hindi pa sila handa na gumawa ng isang bagay na magdudulot ng pagganti mula sa Amerika. Dahil syempre ang mas makapangyarihang opsyon na meron ng mga Houthi ay ang muling gambalain ang paglalayag ng mga barko sa Red Sea. Pero kung gagawin nila yon, siguradong gagantihan sila ng Amerika. Hindi malinaw sa akin kung gaganti ang Israel para sa mga ataking hindi naman tumama at walang nagawang pinsala sa Israel. Maaring ipinapakita lang ng mga Houthi ang suporta nila sa mga Iranian, pero hindi nila intensyong palalain ang sitwasyon. Ang isa pang posibilidad, syempre, ay sinusubukan nilang takutin ang mga merkado at gusto nilang mag-alala ang mga tao na kaya nilang guluhin ang paglalayag sa Red Sea sa panahon na apektado rin ang Strait of Hormuz. Kaya kung pag-uusapan ng Strait of Hormuz, kamakailan lang, sinabi ni Donald Trump sa New York Post na hindi na magtatagal ang digmaan laban sa Iran at otomatikong magbubukas muli ang Strait of Hormuz pagkatapos umalis ng US. Ano ang masasabi mo tungkol sa ganitong uri ng pahayag na yon mula kay Donald Trump? Sinabi niya kanina na ang digmaan na ito ay 2 linggo nang nauuna sa plano ng US. Oo, ibig ko sabihin, kakaiba talaga siyang magsalita si Donald Trump at kailangan mong pakinggan mabuti ang mga mensahe niya at subukang intindihin ang ibig niyang sabihin. 2 linggo na nauuna, masasabi kong napaka-epektibo ng kampanya militar ng US at Israel at nasa tamang schedule talaga ito.
Hindi ko akalaing mauuna ito ng 2 linggo. Napag-usapan na aabot ito ng 4 hanggang 6 na linggo at ngayon 1 buwan na ang lumipas. So tingin ko kailangan nating asahan na magpapatuloy pa ito ng ilang linggo pa. Alam mo, sa tingin ko magpapatuloy ito hanggang kalagitnaan ng Abril. Palaging nakikipagkomunika si Donald Trump kapag nagsasalita siya, ngunit madalas ay panlilinlang lang ito. At alam niya na may mga tao sa panig ng Iran na gusto niyang gumanap ng papel na ginagampanan ni Delcy Rodriguez sa Venezuela. Kaya sa tingin ko, alam mo, sinusubukan niyang magpakita ng lakas. Pero nag-aalok din siya na tapusin ang alitan kapag handa na ang mga Iranian na gawin ito. Ang problema dito, syempre, ay hindi Iran ang Venezuela. At si Kalabaf at ang iba pang matataas na opisyal ng Iran ay hindi sina Delcy Rodriguez. Kaya hindi tiyak kung handa na talaga ang mga Iranian makipag-ayos. At kung pag-uusapan ang posibilidad na magpatuloy pa ang digmaang ito ng ilang linggo pa, ano ang palagay mo sa posibilidad na magpadala ng mga sundalong Amerikano sa lupa? At paano mo nakikita na tutugon ang Iran kung sakaling mangyari talaga yon? Kaya malinaw na maraming sundalong Amerikano ang nakapwesto na ngayon sa rehiyon. Kaya may opsyon na magpadala ng mga sundalo sa lupa pero mayroon ding iba mula sa US. Dahil sa pananaw sa loob ng bansa at mga kalkulasyong elektoral para sa huling bahagi ng taong ito, magiging labis na maingat ang US administration sa pagpapadala ng mga sundalo. Kaya kailangan nating tanungin ang ating sarili kung ano ang magiging layunin ng pagpapadala ng mga sundalo sa lupa. Kaya sa isang banda, kung itinuturing mong seryosong issue ang pansasara ng kipot ng Hormuz, posible na magpadala ka ng mga sundalong Amerikano sa lupa sa ilan sa mga estratehikong isla sa lugar ng Hormuz. Sa mismong kipot kung saan ang mga Iranian mismo ang namamahala sa trapiko rito. Posible yon. Ang isa pang posibilidad, syempre, na 350 kilometro ang layo ay ang isla ng Karag na siyang pinakamahalaga. Terminal ng langis ng Iraniano. Sa lahat ng mga kasong ito, lahat ng mga isla sa Persian Gulf at sa Kipot, maaring masakop ang mga ito ng medyo madali ng mga tropang Amerikano sa lupa. Ang problema ay nagkakaroon ka ng isang nakapirming target na maaring paulit-ulit na atakihin mula sa kalakang lupain ng Iran at tiyak na magre-resulta ito sa pagkakaroon ng mga kaswalti ang mga Amerikano. Ang isa pang posibilidad, ang isa pang posibleng gamit ng mga tropang panlupa ay ang kunin ang uranium mula sa ilan sa mga nasirang nuclear sites sa Iran. Pero napakalaking gawain iyon. Napakalaki ng hamon sa pagprotekta sa mga tropa roon, pati na rin ang hamon sa inhenyeriya ng aktwal na pagsasagawa ng operasyong iyon. Kaya alimang paraan kung matatapos na may mga tropang panlupa ng US sa Iran, kahit na sa mga isla lang, malamang na siguradong magkakaroon ng mga kaswalti ang US. At syempre, laging may panganib na unti-unting lumawak ang saklaw ng misyon. Nakakabahala talaga ito dahil maraming posibleng mangyari sa iba't ibang sitwasyon. Pinahahalagahan namin ang iyong pananaw at oras. Edmund Fitton Brown, salamat sa pagsama sa amin live mula Texas. Ikinagagalak ko. Talagang nakakaintriga. Kakaibang tagapagsalita ang naging paglalarawan niya kay Pangulong Donald Trump. Kaya ngayon, may mamabagong balita mula sa Gulpo. Patuloy na tinatarget ng Iran ang United Arab Emirates gamit ang mga ballistic missile, cruise missile at mga drone. Marami pang nasugatan at nasira sa Dubai nang bumagsak sa mga bahay ang debris mula sa isang pagharang. Ang mga pag-atake ngayon ay kabilang sa pinakamalulupit na araw sa Dubai mula pa noong unang linggo ng digmaan. Samantala, ayon sa Civil Defense Organization sa Saudi Arabia, 2 tao ang nasugatan at 3 bahay ang nasira dahil sa bumagsak na debris matapos din ang isang pagharang. At iniyulat ng AP na ang mga estado sa Gulpo na pinangungunahan ng Saudi Arabia at UAE ay nananawadan kay Pangulong Donald Trump na huwag tapusin ang digmaan laban sa Iran. Iginiit nila na hindi pa sapat na napahina ang Tehran. Senior Correspondent Owen Altman, ano ang opinyon mo tungkol dyan? Ano ang nangyayari sa Gulpo at ano ang mga posibleng kahihinatnan? Gaya ng sinabi ko, Benita, mahirap ang posisyon ng mga estado sa Gulpo sa buong bigmaan. Gusto nilang buksan ang kipot ng Hormuz,
pero nahihirapan sila. Maaring magbunga ito ng dalawang pananaw. Una, gawin ang lahat para matapos ang digmaan at mabuksan ang Hormuz. At gaya na nabanggit, may hindi bababa sa 4 na bansa na iniulat na sinasabihan si Donald Trump sa likod ng eksena na ipagpatuloy lang ang kasulukuyang hakbang. Nakita natin na sinasabi ito ng mga Emirati, hindi lang sa likod ng mga eksena, dahil kahit na pansamantalang malugi sila kapag nagsarang Hormuz, magiging pangmatagalang pakinabang ito para sa kanila kung magbabago ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa huli, iniisip ko na mainat ang mga bansang ito dahil kailangan nilang balansihin ang pagitan ng Estados Unidos, ang nangunggunang superpower, at Iran na itinuturing nilang makapangyarihan. Hindi ito isang makapangyarihang bansa, pero dahil sa heograpya at ngayon nakita natin kung anong klaseng impluensya ang naibibigay ng heograpyang yon sa Iran, ang Iran ay nagiging makapangyarihang bansa para sa kanila. Kaya ang mga bansang ito, gaano man sila kayaman, gaano man kalakas ang kanilang soft power, pinansyal na kapangyarihan, at kahit ang kanilang lakas militar ay naiipit sa pagitan ng dalawang bansang ito at kailangan timbangin o patuloy na timbangin ang balanse sa pagitan nila. At para magawa yon, kailangan nilang maintindihan kung ano ang itsura ng balanse pagkatapos ng lahat. Sa madaling salita, Benita, kailangan nilang malaman kung sino ang mananalo sa digmaan. At kaya sila nag-iingat ng husto dahil kailangan nilang malaman kung ano ang magiging itsura nito pagkatapos ng lahat. Yake, ano ang pakiramdam mo tungkol sa mga bansang ito na tahimik na nagsasabi sa likod ng mga eksena, sa madaling salita, ituloy mo lang, hindi ka patapos? Kaya sa tingin ko, una, patay na ang Arab League. Dahil makikita mo ng Emirates at Saudi Arabia ay may sariling direksyon. At makikita mo din ng ibang mga bansa tulad ng Kuwait o Qatar ay sumusunod sa ibang direksyon. Kaya sa madaling salita, wala talagang iisang posisyon doon. Ang pangalawa, nakita na sila ay napakahina sa labang ito. Ibig ko sabihin, hindi man lang nila ginamit ang kanilang puwersang pandigma, lalo na ang mga Saudi na bumili ng napakaraming armas mula sa mga Amerikano at hindi nila ito ginamit kahit kaunti. At sa tingin ko, ang sinasabi nila kay Donald Trump ay tapusin mo na ang laban. Ayaw namin sa mga Iranian. Sa tingin ko, nagbubukas ito ng mga oportunidad gaya ng sinabi mismo ni Donald Trump sa isang Saudi Investments Conference na dapat palawakin ang Abraham Accords. At ang Saudi Arabia ay posibleng sumali sa Abraham Accord na ito. Kaya sa tingin ko, pinag-uusapan natin ang isang bagong kaayusan sa mundo. Isang bagong kaayusan sa mundo na nagpapakita ng pressure na natatanggap ng mga Arabos. At sa kabilang banda, ang katotohanan na kinikilala nila na ang Israel ang pinaka-epektibong puwersa sa rehiyon. Sa huli, kinakailangan nilang makipagtulungan sa mga Israeli para mabuo ang ibang gitnang silangan. Talagang magiging kahanga-hanga kung pagkatapos ng lahat ng ito, magkakaroon ng pagpapalawak ng Abraham Accord, isang bagay na malapit nang mangyari bago ang Oktubre 7. Huwag nating kalimutan. Yaakov Lapen, gusto kong marinig ang opinyon mo sa isyong tinalakay natin kanina. Ang banta ng IRGC na atakihin ang 18 American tech companies sa gitnang silangan bilang tugon sa posibleng targeted eliminations ng kanilang senior commanders. At ang deadline na ibinibigay nila ay ika-1 ng Abril, hating gabi. Ano ang kakayahan nila? Talaga bang kaya nilang gawin yon? Medyo nagdududa pa rin ako sa kanilang mga banta. Yung idea na parang may tinatago silang napakalaking lakas at hanggang ngayon, hindi pa nila ginagamit ang buong kapangyarihan nila ay medyo katawa-tawang isipin sa puntong ito ng digmaan. Pwede silang gumawa ng mas pinagsama-samang pagsisikap pero ilang porsyento lang ang idadagdag, hindi naman 50% na mas malaki kaysa sa nakita na natin. Una, hindi ko pinapansin ang idea na may tinatago silang malaking lakas na hinihintay gamitin dahil hindi ito makatwiran. Ano pa ang hinihintay nila? Pinakamabigat na pag-atake ito sa kasaysayan ng rehimen. Ngayon lang ba nila ilalabas ang kakayahan nila? Maging mapanuri at huwag agad maniwala. Pero may ilang daang misil pa rin sila, malamang may natira pa. Kaya pa rin nila, kahit watak-watak sila at bawat distrito ng IRGC ay parang nagpapaputok ng sariling mga misil kung ano lang ang kaya nilang mailunsad. Karaniwan ay iilang misil lang. Sa Israel, pwede nilang subukang ituan ang ilan sa mga atake bukas. Pero sa tingin ko, dapat natin tanggapin ito ng may pag-iingat dahil wala na silang malalaking sorpresa matapos ang mahigit 1 buwan ng digmaan. Yaakov Lapen, Yaki Dayan, Owen Altaman, salamat sa pagpunta sa studio. Pinahahalagahan ko ang inyong mga balita at pananaw. Maraming salamat.
At ngayon, dapat isa ito sa pinakaabalang panahon para sa industriya ng turismo sa Hilagang Israel. Ang panahon ng bakasyon bago at habang ginaganap ang pista ng Pasko, ang mga negosyong ilang buwang naghanda para sa dagsa ng turista ngayong bakasyon ay nayoy may bakanteng kwarto dahil sa malalaking pagkansela dulot ng digmaan. Alamin pa sa ulat. Ilang araw na lang bago ang Pasko at handa na ang lahat sa Hilagang Israel. Puno na ang mga B&B at sarado na ang booking at handa na ang mga negosyo para sa panahong magliligtas sa taon. Nandito tayo sa tabi ni Havsnir, sa ilalim ng bughaw na langit. Napakapayapa at napakaganda ng lugar. Sobrang excited para sa event na ito. Excited kami pagdiwang ang Pasko at ang paparating na taginit at maayos ang lahat. Ang Pasko na inaasahang liwanag para sa mga negosyante sa Hilaga ay naging panibagong dagok sa ekonomiya. Sa Beit Hillel, nag-invest ng 10,000 shekel ang may-ari ng B&B bago ang holiday. May bukas kami na isang lugar na tinawag naming Free Stick, ilang taon na nakalipas, pati na rin ang aming kapihan. Ang ideya ay isama ang mga gulay mula sa organikong hardin ng lugar. Kinukuha namin ang gulay, dinadala sa kapihan at ginagamit sa iba't ibang putahe. Sikat na sikat ang kapihang ito dito, kaya nagpasya kami ituloy kahit may digmaan. Una, inayos namin ang maintenance para siguradong sapat ito sa mga pumupunta sa kainan at may ilang beses na tumatakbo ang mga tao sa counter pagkatapos ng benta. Nag-aalok kami ng chaser sa lahat, ng cocktails at mga masasarap na bagay. Dahil sa huli, kailangan mong itaas ang mood at moral. Ako rin ang namumuno sa departamento ng Shagat Hari, maayos lahat. Ang ideya ay lumika ng isang espasyo. Isang espasyo na hindi lang mabubuo sa pamamagitan ng lupa, kundi pati na rin sa pamamagitan ng komunidad. Pinapalakas namin ng husto ang komunidad para maramdaman ng mga tao na parang bahay nila ito. May pag-asa kami makakatulog din sila dito. Nag-iisa ito, isang biyaya. Sa industriya ng adventure tourism, hindi rin naiba ang sitwasyon. Ang Jordan River Rafting na taon-taon tuwing Pasko ay bukas 24 na oras ay nagsara. Nag-i-invest ka, inaayos ang simula ng season, bumibili ng damit at kagamitan at kumukuha ng mga manggagawa, sila ang pinakamahalaga. Nandito na sila ngayon. Naintindihan mo ba? Ganito ginagawa ko, hindi ko lang sila basta isinasabit. Ang problema sa Moscow ay ito ay sinagoga. Hinawa. Ito ay isang at sa tulong ng sinagoga, nabuksan ang pinto. At ang tulong ito sa pinto, ako sa restaurant, binuksan ko ang pinto ng artista. Ang tulong ng... Sa Matula, pinakahilagang komunidad ng Israel, mas mahirap ang sitwasyon. Walang laman ang hotel, tahimik ang kalsada at hindi tiyak ang hinaharap. Tingnan mo kung gaano kaganda ang lugar na ito at napakaganda talaga. Dito sa kalsada, lumapag ang eroplano noong Sabado. At sa loob nito, hihinto ako dito lahat ng mga bintana. Lahat ng mga bintana ay sarado. Itong pintuan, walang mga bintana. Nakikita mo ba? May pumasok ditong shrapnel, burdang pinagtrabahuhan ng 1 taon. Sana may ligtas ko siya, pero tumayo siya sa pinto at nasaktan. Dumating kami sa bahay matapos ang 1 taon at kalahating paglikas. Natagpuan namin dito ang matinding pagkasira dahil tinamaan kami ng mga misil ng direkta. Nagtipon kami ng lakas ng loob at masigasig naming sinimulan ang pagsasaayos para sa pagkukumpuni. Halos 1 taon ang inabot sa amin. Nagbukas kami pagkatapos ng Sukot, nagtrabaho kami ng mga 2 buwan at dayon muli sa ikalawang pagkakataon, tigil kami at sarado ang lugar. Sa Hilaga, kahit mahigit 1 taon na silang nabubuhay sa tensyon at paglala ng sitwasyon, umaasa pa rin ang mga residente. Lahat ay berde. Tingnan nyo ang mga bakang gumagala. Rumaragas ang Jordan. Wala nang ganito sa bansa. Ito ang pinakamagandang lugar. Kung sasabihin mo magsisimula na ako magtrabaho sa Mayo at magkakaroon ng seguridad sa Galilea at babalik sa dati ang lahat, handa akong isakripisyo ang buwang ito ng Pasko. Hindi mangyayari iyon. Mananatili ako. Hindi kami aalis sa pagkakataong ito. Kahit gusto nila, hindi nila kami mapapaalis. Hindi kami handang umalis. Magpapatuloy kami, maghihintay hanggang matapos ang buong sitwasyong ito at magsisimula kaming muli.
Iniisip ko na sa uli, ang Bavi na ito ay nagdadala ng maraming liwanag sa atin. Pati na rin sa mga kliyente namin na pumupunta rito at nakikita na may kahit kaunting normal na takbo pa rin dito sa paligid. At ang bagay na ito ay nagbibigay ng malaking lakas. Walang kaba, di namin napansin ang 11 pero mag-toast tayo sa kape. Lumapag kami ng tanghali. Hi. Ngayon, mula sa industriya ng turismo papunta sa mundo ng high-tech, epekto ng isang buwang. Maraming sektor sa bansa ang ramdam na ang epekto ng digmaan. At isang bagong survey ang nakatuklas na naapektuhan ng digmaan ang pang-aangalap ng pondo para sa 71% ng mga startup na negosyo sa Israel. Para sa dagdag na detalye, kasama natin na yon sa studio si Lynn Plackmeyer, anchor ng Innovation. Lynn, magandang makita ka. Tinatawag ang bansang ito na Startup Nation. Ano ang pinakabagong resulta ng survey? Ang epekto ng digmaan na ito sa industriya ng high-tech. Hi Winita! Salamat sa imbitasyon. Sa totoo, hindi ito pagbaba ng ekonomiya, kundi isang liquidity shock na umabot sa 71%. Sa mga startup na lumahok sa survey na ito, na mahigit 600 na kumpanya 71% ang nagulat na may napansin silang pagbabago sa kanilang pondo. Kaya balikan natin ang simula dahil ang paglikom ng pondo ay nasa gitna o dulo ng proseso. Para sa karamihan ng mga kumpanyang ito, may dalawang nakatagong sagabal. Isa na rito ang mga empleyado. Kaya mahigit kalahati ng mga kumpanyang nagulat ay nagsabing nawalan sila ng 25% o isang kapat ng kanilang mga empleyado. Kaya may kinalaman ito sa mga dahilan ng seguridad. Minsan ito ay dahil walang mag-aalaga sa mga bata o kailangan tumugon sa reserbang serbisyo ng Miloim para maglingkod sa hukbo dahil sa digmaan. Kaya dahil sa kakulangan ng mga tao, hindi natutupad ang mga particular na deadline, hindi naabot ang mga layunin. Malaking abala ito sa produksyon at sa kakayahan, masasabi natin. At may isa pang hadlang, ito ay ang mga biyahe ng eroplano. Alam naman natin na gusto rin natin makalabas ng bansa para sa Pasko. Hindi natin nagawa sa kasamaang palad. Pero pati rin ang mga tao, hindi nakakapasok, hindi rin nakakakalabas. Kaya walang bentahan, walang mga pagpupulong ng harapan, walang mga kumperensya. At malaki rin ang epekto nito sa pangangalap ng pondo na ayon sa ulat, 71% ng mga startup na ito ang nagsabing naapektuhan ng kanilang fundraising sa panahong ito. Mahigit 1 buwan na ngayon, ngunit ginawa ang survey nung 3 linggo ng digmaan. Para sa pangangalap ng kapital, 37% ang nagsabing nagkaroon ng pagkaantala sa fundraising. 23% ang nagsabing ipinagpaliban ng mga mamumuhunan ng kanilang mga desisyon, habang 11% ang nagulat na nakansela ang pondo. Malalaki talagang numerong ito. Nakakabahala talaga ang mga numerong ito. Nananatili rin ang tanong kung gaano katagal ang digmaan. Ano ang ginagawa ng gobyerno ngayon at ano ang mga plano nila sa hinaharap? Tumutulong ang gobyerno pero mali ang krisis na tinutugunan nila dahil lagi namang ibinubuhos ng Israel ang pera sa lahat, na maganda rin naman. Pero sa kasong ito ay isang agarang krisis at lalo na para sa isang ahensya ng gobyerno, napakabagal nilang magbigay ng pondo sa mga startup, sa mga kumpanyang venture capital at sa pagbibigay ng mga grant. Matagal talaga ang prosesong ito. At wala na tayong oras dahil talagang urgent ang krisis na ito. At ang problema ngayon, ang buong proseso ay natigil. Kaya hindi problema na walang pera, kundi walang galaw sa buong proseso. Nakita rin natin ito pagkatapos ng Oktubre 7. Sa unang mga linggo, nagkaroon ng malaking pagbagsak sa fundraising, lalo na para sa mga startup, yung mga nagsisimula pa lang na startup. At pagkatapos noon, medyo naging stable na ulit. Pero sa ngayon, masasabi kong kailangan nating maibalik sa ayos ang lahat. Sana matapos na agad ang digmaan para bumalik na sa normal ang lahat. Kung hindi, magiging estruktural na problema ito. Kaya naman nagpapasalamat ako na binanggit mo ang lahat ng mga isyong ito. Pero muli, alam naman natin na matatag ang ating bansa at walang duda na maraming pagsubok na ang hinarap noon, pati na rin ang mga digmaan. At ang tanging magagawa natin ay umasa na sa hinaharap ay magkakaroon ng panibagong sigla ang sektor na ito. Lynn Plackmeyer, anchor ng palabas na Innovation, nagpapasalamat ako na nandito ka sa studio. Maraming salamat. At sa puntong yan, dito muna tayo magtatapos. Tingnan ninyo ang aming espesyal na schedule ng holiday broadcast para sa Webes. At huwag kalimutan, maaari ninyo kaming sundan para sa lahat ng mga kwentong ito sa social media.
Ako si Benita Levin. Babalik muli sa alas 8 ng gabi, oras ng Israel. Yan ay 1:00 ng hapon, Eastern Time. Maraming salamat sa panonood. Manatiling nakatutok. Babalik kami maya-maya.